Nagbabala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa paglaganap ng love scam ngayong Love Month. Inilatag ng CICC ang iba't ibang modus na ginagamit para makapanloko. Yan ang ulat ni Gav Villegas. Ngayong Pag-ibig Month, pinag-iingat ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang publiko dahil sa paglipanan ng mga love scam. Ayon kay CICC Executive Director Renato Paraiso, kalimitang mga single na naghahanap ng banyagang partner, mga financially stable na mga individual, mga babae na napipressure ng lumagay sa tahimik, mga lalaking takot sa rejection at mga solo parent na naghahanap ng katuwang sa buhay ang kalimitang biktima ng mga scammer. Gumagamit na rin ang mga ito ng artificial intelligence para lalo pang makapambiktima. Nagiging biktima tayo because Filipinos are oversharing when it comes to their experiences, when it comes to their feelings. Malungkot ka lang, ina-announce mo na sa buong mundo malungkot ka. Bago pa tayo kumain, kailangan may picture muna na, di ba, pag gutom pero hindi ka pa makakain dahil pipicture ang pagkain. We are living in an age, in a world right now that makes us very vulnerable, and the way to fight back is to educate ourselves, not only with the technology but how we will be victimized. And ilan sa mga uri ng love scam sa bansa ayon naman sa grupong Scamwatch Pilipinas ay ang sad boy, sad girl, kung saan magkukwento muna ng nakakalungkot o trahedya na kwento ng buhay para kaawaan bago manghiram o humingi ng pera. Susunod naman ay ang seducer, kung saan gagamit ang scammer ng nakakaakit ng profile photo. Dito ay makakapagbahagi o makakahingi ng pribadong impormasyon at magiging sexual na ang tono ng pag-uusap hanggang sa hihingi na ang scammer ng hubad na larawan. Sunod naman ay ang investor, kung saan magpapanggap ang scammer bilang isang banyaga na may marangyang pamumuhay, kung saan sila ay sasagot na nakabatay sa script at hihikayatin na ang biktima para mag-invest sa foreign exchange o cryptocurrency. Ang serviceman naman ay nagpapanggap ng mga middle-aged na mga banyaga na militar na naka-assign sa Asia o gitna silangan na naghahanap ng partner kung saan target ng mga middle-aged na mga babae at hihingan ng pera. Kalimitan namang nabibiktima ng mga escort ang mga middle-aged na kalalakihan na naghahanap ng panandaliang aliw kung saan gumagamit ang mga scammer ng sexy na profile photo. Magiging open-minded sa mga usapan at magsisend na ng mga sexy o hubad na mga larawan bago pa meet up. Manghihingi ang scammer ng pera sa kanyang biktima. Dahan-dahan namang hinihingi at tiwala ng mga scammer na tinatawag na slow burn ang kanilang bibiktimahin sa pamamagitan ng makikipagkwentuhan, ngunit iniiwasan nito na makipag-meet up at kalaunay manghihingi o manghihiram ng pera. Ayon sa CICC, aabot sa 123 kaso ng love scam ang kanilang natanggap noong nakaraang taon, kung saan kalahati sa kabuuan bilang ng mga kaso ay galing sa National Capital Region. Kalimitan sa mga messaging sites tulad ng Telegram at WhatsApp na bibiktima ang mga scammer at may mga edad 18 hanggang 29 ang kalimitang biktima ng love scam. Aabot naman sa 20 million pesos ang halaga ng pera na nanakaw ng mga scammer mula sa mga biktima. Ay payo naman ang grupo lalo na para sa mga gumagamit ng dating app. So kapag walang checkmark at photo verification, huwag niyo pong patulan. So yun yung number one. And then the other one, yung sinasabi ko nga, video call nyo ng matagal, paulit-ulit. That's the second one. The other one kasi, hindi to applicable sa LDR, or kung may pera kayo, puntahan nyo, i-meet nyo na agad. At pag i-meet nyo na, di ba, makipag-eyeball na kayo kaagad. At hindi po masamang humingi ng ID sa kung first date nyo. Nanawagan ng CICC at Scamwatch Pilipinas na i-report ang mga cybercrime-related incidents sa pamamagitan ng pagtawag sa numerong 1326. Gav Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.